Sa ating pag-aaralan itong hapon mga kapatid, papasok po tayo sa isang paksa patungkol po sa paglago. Maari madalas po sa atin o karamihan rather sa atin ay nananalangin at isinasama po sa ating mga kahilingan sa Diyos yung nais na lumago sa pananampalataya. Maari din isinasama po natin sa ating mga prayer request na Panginoon, tulungan niyo po ako lumago sa pananampalataya. O maaari pinag-aaralan po natin sa Biblia kung ano po ang kahulugan ng paglago sa pananampalataya. Subalit kung pag-aaralan po natin in a great overview kung ano po ba ang ibig sabihin ng paglago o kung ano po ang itinuturo na Biblia tungkol sa paglago, I pray and hope na matututunan po natin itong hapon that ang paglago sa pananampalataya ay hindi lang po natatapos sa kaalaman sa Biblia. Bagamat totoo na tayo po ay kailangan lumago sa kaalaman po natin sa Biblia, gayunpaman hindi po ito natatapos lamang sa karunungan o kaalaman sa salita po ng Diyos. At magbibigay po ako ng mga 5 punto na tinuturo ho sa atin ng Biblia kung bakit kailangan po natin lumago. Pero bago po natin simulan yung 5 puntong yan, nais ko po ipaliwanag muna kung ano po ang konteksto ng unang Pedro, Kapitulo 2. Sa sino man po na nag-aral ng liham po ni Pedro na kung tawagin unang Pedro, ang tema po ng aklat na ito ay nakasentro kung paano po gagamutin at kung ano po ang magiging tamang pag-uugali at pamumuhay ng mga Kristiyano sa kabila po ng pag-uusig na kanilang nararanasan. At bakit nga po ba inuusig ang iglesia? Inuusig po ang iglesia dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, pinitulutan ng Panginoon na magkaroon po ng pag-uusig na maranasan ang iglesia ang pag-uusig upang ang ating pananampalataya ay lalong tumibay. At kapag tumitibay po ang ating pananampalataya, napapatunayan ang ating pananampalataya ay tunay nga na kay Kristo Jesus. Bukod po dito, matututunan po natin sa 1 Pedro 1 na dahil po ang ebanghelyo or we could say yung mga detalye o yung mga hiwaga ng ebanghelyo ay hindi ibinunyag sa panahon po ng mga propeta kundi sa panahon po ng mga apostol. Ninais po ng mga propeta, ninais po ng mga anghel na malaman yung mga iba pang mga detalye tungkol po sa hiwaga ng ebanghelyo. At dahil po dito, dahil tayo po ay iglesia na nasa ilalim po ng bagong tipan, ang sabi ng Biblia, dahil tayo po ang nakatanggap na mga kaalaman na ito na dating mystery noon, ano po ba ang dapat po nating gawin? Ang sabi po ni Pedro sa talatang 1 ng 1 Pedro 2, dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkungkunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Dito ho natin nakikita na dahil ibinigay na ho sa atin ng Panginoon ang mga detalye ng ebanghelyo na dati nakatago ho noon, ang sabi po na salita ng Diyos, with this knowledge of the gospel, at dahil tayo po ay pinanganak muli dahil sa salita po ng Diyos, we are to turn away from sin. At ngayon tayo po ay tatalikod na sa kasalanan. Ano po ang susunod na proseso? Ayon po sa talatang 2, gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang dumago kayo hanggang makamtam nyo ang ganap na kaligtasan. May mga elemento na binanggit po si Pedro ho dito upang dumago ang isang Kristiyano. Hinalintulad po ang salita po ng Diyos sa isang gatas na dalisay. Pure milk. Milk without any impurities. Milk without any defilement. Kumbaga, tadtad at punong-puno ng spiritual vitamins. Halimbawa, kung titignan ko lamang po ang aking bunso na anak ni si Calvin, hindi ho siya lumaki sa anumang klaseng gatas na ginawa ho ng tao. Lumaki po siya, mga kapatid, sa breast milk. At kita ko ho ang kanyang paglago sa katawan, sa kanyang size, sa kanyang height. Tumaba ho siya at naging malusog. Dahil very nutritious yung gatas
na kanyang iniinom. Ganoon din po sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag lalo po natin hinihimay at tinitikman ang salita ng Diyos, at lagi natin sinasapuso ang ating natututunan sa Panginoon, kagaya po ng isang sanggol, lalago at lalago po tayo. Pero ayon po dito sa 1 Pedro 2, saan po ba patungo ang ating paglago? O sabi po ni Pedro, kaya kailangan po natin ang gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtam nyo ang ganap na kaligtasan. In English, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Na anong ibig sabihin po na tayo ay lumalago sa kaligtasan? What does that even mean? Ang ibig sabihin po ng lumalago sa kaligtasan is, habang tumatagal po tayo sa pananampalataya, at lalo ho tayo lumalalim sa ating pagkakaintindi kay Kristo at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, which in short is salvation, tayo po ay magmamature sa pananampalataya. In other words, tuwing tayo po ay lumalago sa pananampalataya, nagmamature ang ating pag-iisip. Nagmamature ang ating pag-uugali. Nagmamature ang ating pangunawa. Ang ating pakikitungo sa mga tao sa loob ng iglesia at sa labas. Lumalago at lumalalim at nagmamature ang ating pasensya. Nagmamature ang ating pagtsatsaga. Nagmamature ang lahat ng bagay sa atin dahil ang sentro po at tungo ng ating paglago ay patungo nga po sa ating pagkakaintindi sa kaligtasan. Ngayon, kung titignan na po natin ang 1 Pedro 2, ano po ba ang itsura ng isang Kristiyano na dumalago sa kaligtasan? Well, unang-una, sinabi po dito, kung ating po babasahin sa talatang 13, sa 1 Pedro 2, talatang 13, alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan, maging sa emperador na may pinakamataas na kapangyarihan, o sa mga gobernador na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa na masama at magparangal sa mga gumagawa na mabuti, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na sa pamagitan ng mabubuti niyong gawa ay walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. So kung titignan lang po natin ang 1 Pedro 2, ano pong ibig sabihin na dumago sa kaligtasan? Dahil tayo po ay tumanggap ng ebanghelyo at kaligtasan mula kay Kristo, hindi dapat po tayo mamuhay bilang mga kriminal dito sa mundo. Hindi po dapat nating kalabanin ang gobyerno, lalo na kung ang gobyerno ay nasa kaayusan at hindi dumalabag sa kalooban ng Diyos. Maaari, sinabi po ito ni Pedro dahil yung mga nakatanggap ng pag-uusig ay yung mga Kristiyano at yung umuusig sa kanila ay maaari ang pamahalaan dahil sa kanilang pananampalataya. Sa gaytong paraan, ayaw po nila magpasakop o magbayad ng buwis, maaari. Pero sabi nga ni Pedro, hindi dapat ganyan mga kapatid. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kailangan ninyo dumago sa pananampalataya. Ipakita ninyo kung ano ang itsura ng kaligtasan sa gobernador, na kahit yan ang iyong nararanasan, nagpapasako pa rin kayo sa kanila dahil ito ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, ang ibig sabihin po ng paglago sa 1 Pedro 2, bilang mga dayuhan, tayo po ay hindi na namumuhay sa kamunduhan. Verse 11, kung itataas po natin ang basa, verse 11, mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa iyong talikuran na ninyo ang masasamang pagnanasa ng iyong katawan na nakikipaglaban sa iyong espiritu. Sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon na masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa ninyo at luluwahatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. So, number 2, kitang-kita ho natin kung ano pong ibig sabihin
na dumalago sa kaligtasan. Dahil tayo ay niligtas ng Diyos, binago ng Diyos, talikuran na po natin ang masasamang nais ng laman. Tuwing nakikita po ng mundo ang ating pag-uugali at buhay, ano kaya ho ang kanilang sinasabi? Sinasabi ba nila talagang Kristiyano ang taong ito? O sinasabi nila, hipokrito, hindi totoo ang iyong reliyon? Ano kaya ang kanilang sinasabi? Bilang mga Kristiyano na dumalago, nais po natin sa ating paglago na patayin ang nais ng laman upang walang masabi ang mga tao laban sa ating Panginoon at sa ating reputasyon na ating binibitbit na walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. So bahagi po dito ang pagpapasakop sa gobyerno, bahagi po dito ang pagtalikod sa masasamang pagdanais dito po sa mundo. Kasama po yan lahat sa ating paglago bilang mga Kristiyano. Pero ito lang po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa paglago? Pagtalikod lang sa kasamaan at magpasakop lamang ba sa gobyerno? Yun lang po ba ang buod na paliwanag ng paglago bilang mga Kristiyano? And the obvious answer is, mga kapatid, hindi. At dito na po magsisimula ang 5 punto kung bakit kailangan po natin dumago sa Panginoon. Unang-una, bakit po ba natin kailangan dumago sa Panginoon? Dahil meron po itong pinapahawatig na eschatological destiny. Meron po itong pinapahiwatig na eschatological destiny. Sa madaling salita, ang ating paglago sa Panginoon is eschatological. May kinalaman sa huling araw. Kung ating po babasahin po dito sa aklat ng Salmo Kapitulo 1, Salmo Kapitulo 1, in Psalm chapter 1, beginning at verse 1 to 4, or to 6 rather, sabi po ng Biblia sa Salmo 1, talatang 1 hanggang 6, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa manili ng halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ngunit iba ang mga tao masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihihiwalay sa mga matuwid sapagkat pinapatubayan ng Panginoon ang mga matuwid. Ngunit ang buhay ng tao masama ay hahantong sa kapahamakan. So ayon po mga kapatid sa talatang 3 ng Salmo 1, sabi po na may akda ng Salmo 1, ang katulad nila'y isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga. Now ang tanong, bakit kailangan mamuma ang isang matuwid? Bakit kailangan isang anak ng Diyos na mamunga sa harapan ng Diyos? Dahil may kinalaman po ito sa destinasyon na kanyang pupuntahan. Ang taong masama ay hindi namumunga. Ang taong walang kay Kristo o walang kaugnayan kay Kristo, kahit kailan ay hindi mamumunga. So ngayon, kung hindi siya mamumunga, saan siya pupunta? Ay po sa talatang 5, parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihihiwalay sa mga matuwid. Anong ibig sabihin po noon na ihihiwalay po sila sa mga matuwid? Kapag humarap ang bawat isa, mananampalataya o hindi mananampalataya, sa presensya po ng Diyos sa araw ng paghuhukom, kapag natapos na po ng Panginoon na basahin ang ating mga nagawa dito sa lupa, at binuksan po niya ang buhay o aklat ng buhay at hindi nakita ang ating pangalan sa listahan na yan, ihihiwalay po niya ang mga masasama sa mga matuwid. At bakit kailangan hiwalayin ang mga masasama sa mga matuwid? Dahil ang mga matuwid ay namumunga.
ang masasama ay hindi namumunga. So kung hinihiling po natin sa Panginoon, Panginoon, nais ko po mamunga, bakit? Bakit natin hinihingi sa Panginoon na mamunga? Para lang po ba na magkaroon po tayo ng kaalaman sa Biblia? Mabuti ang kapatid. Pero hindi lang po ito natatapos ang sa kaalaman. Hinihiling po natin sa Panginoon na dumago po tayo sa biyaya ng Diyos para mapabilang po tayo sa mga matuwid pagdating po sa eschatological judgment na magaganap in the future. Kaya napaka-importante na dumago. Ang taong kontento lang sa kanyang buhay Kristiyano, na hindi dumalalim sa Panginoon, hindi dumalago sa pananampalataya. Katakot-takot po ang kanyang destinasyon sa araw ng paghuhukom. Dahil ang papapasukin lang po ng Panginoon sa kanyang kaharian ay yung mga taong dumalago. Tayo po ba ay dumalago, mga kapatid? Ang sabi ng Biblia, if so, mapapabilang ka sa mga matuwid. But if not, at walang pagsisisi, hihiwalay ka ng Panginoon sa mga matutuwid. At tayo po ay parurusahan ng ating Panginoon kung walang pagsisisi. Number 2, bakit kailangan po natin dumago? Because it gives us consistent testimony. Because it gives us a consistent testimony. Na sa madaling salita, kapag tayo po ay dumalago sa Panginoon, we become testimonial. We become testimonial. Kung ating po babasahin po dito sa Psalm 92, Psalm 92, talatang 12. Psalm 92, verse 12. Salmo 92, verse 12. Sabi po ng Biblia, uunlad ang buhay ng mga matuwid, gaya ng mga palma, at tatatag na parang puno ng sidro na tumutubo sa Lebanon. Para sila mga punong itinanim sa templo ng Panginoon na ating Diyos, dumalago at namumunga kahit matanda na. Berdeng-berde ang mga dahon at nananatiling matatag. Ipinapakita lamang nito ang Panginoon, ang aking bato na kandungan ay matuwid. Sa Kanya'y walang anumang kalikuan na matatagpuan. Now in English, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green, proclaiming, the Lord is upright. He is my rock, and there is no wickedness in Him. Now, ang Salmo 92 ay isa sa mga pinakamagandang salmo na aking nabasa in the book of Psalm. Dahil ang tema po ng Psalm chapter 92 ay patungkol po sa isang awit o pagpupuri na dapat gawin sa araw ng pamamahinga, na kung tawagin the Song of the Sabbath Day. At dito ho natin natuklasan na kapag ang isang Kristiyano ay lumalago, hindi po ito natatapos lang sa kanyang kabataan. Pero ayon po sa talatang 14, dumalago at namumuha kahit matanda na. Alam niyo ho, madalas ko po napapakinggan sa mga tao sa labas na matagal na sa ministeryo. Matanda na ako, nagawa ko na yung dapat gawin, graduate na ako, hahayaan ko na lang yung mga ibang kabataan na dumalim sa Panginoon at dumago. Pero mali yun, mga kapatid. Ang paglago ay walang katapusan. Mula nang nagsimula ang Diyos na mabuting gawain sa ating buhay hanggang sa katapusan, kailangan dumalago ho tayo. Noon sa ating mga kabataan, nung tayo po ho ay wala pa ho mga asawa o mga anak, at tayo po ay umiinit sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi natin pwedeng gawin dahilan na dahil may asawa ho tayo, may mga anak ho tayo, o maari pagod ho tayo, o may hinaharap po tayo na pagsubok, ay paurong ho tayo and not moving forward.
Kung titignan po natin ang lahat ng mga lingkod ng Diyos sa luma at bagong tipan, halos lahat ay mga may edad. Abraham, ginamit ng Diyos ng 75. Ginamit din po siya at the age of 100 years old. Lumalago. Si Moises, around 40 to 80 years old, nung ginamit po siya ng Panginoon, namatay at the age of 120. Pero lumalago ho siya. Si Josue, 80 years old, kasama ni Caleb, namatay at the age of 110 years old, pero lumalago sa pananampalataya. Si Haring David, si Solomon, lahat ng mga lingkod ng Diyos na kanyang ginamit mula sa kanilang kabataan hanggang sa kanilang pagtanda. Bagamat hindi sila perpekto, lumalago sila sa Panginoon. Pagdating sa bagong tipan, si Pedro, na sinasabi po ng mga eskolar, siya ang pinakamatandang apostol, lumalago ho siya. Si Juan, nung maisulat po niya ang aklat ng mga pahayag, matanda na ho siya sa mga panahong iyon, pero ginamit pa rin po siya ng Panginoon. Kaya sabi ho dito, ang isang Kristiyano na lumalago, kapag iniingatan po niya ang salita ng Diyos sa kanyang puso at buhay, hanggang sa kanyang katandaan, hindi tumitigil ang paglago. Pero ano po ang naging resulta habang siya'y lumalago? Sabi po dito sa Biblia, ipinapakita lamang nito na ang Panginoon ang kanyang bato na kandungan at siya'y matuwid. Nang ibig sabihin, bakit po ba natin kailangan lumago bilang mga Kristiyano? Because we want to testify of God's goodness sa ating buhay. Tuwing dumalago po tayo sa Panginoon, imposible na hindi mo maging bukang bibig ang kabutihan na ginawa ni Kristo sa iyo. Pero ang isang tahimik na Kristiyano, mula na siya ma-born again hanggang sa kanya katandaan, never po niya ipinapamalita ang ebanghelyo sa mga tao o pinapasalamatan ng Diyos sa harapan ng mga tao kung gaano naging kabuti ang Panginoon sa kanyang buhay, kaduda-duda ang kanyang paglago. Mismo si Haring David ang isang magandang halimbawa po nito. Sabi po niya, I was once young, but now I am old. But I have never seen the righteous forsaken or beg for bread. Nagpapatotoo po siya mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang katandaan. Naging mabuti ang Panginoon sa kanya. Tayo po ba mga kapatid, maaari dumalago sa kaalaman at karunungan, pero hindi dumalago sa pagbibigay patotoo sa kabutihan ng Diyos? Maaari sa ating mga katrabaho, kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. Alam niyo po bakit binibigyan po tayo ng mga kaibigan dito sa mundo? Bakit po ba tayo binibigyan ng mga kaibigan ng Panginoon dito sa mundo? Hindi lang para maging kaibigan lamang, kundi magbigay patotoo sa kanila kung sino si Jesus. So bakit po natin kailangan dumago sa Panginoon upang makapagbigay ng patotoo kung gaano kabuti ang Panginoon? So tatandaan po natin yan mga kapatid. Huwag natin dilimitahan ng Panginoon dahil lang po sa ating edad. Hindi mo alam mga kapatid kung anong kayang gawin ng Panginoon sa ating katandaan. Meron po pa dito na mas matanda kaysa kay Methuselah? 969. Kung wala ka pa sa 969, huwag mo sasabihin, you are too old for God. Kayang-kayang kang gamitin ng Panginoon mga kapatid. Number 3, kailangan po natin dumago para dumaguho tayo sa discernment. We need to grow in the Lord to grow in discernment. At ano po ba ang discernment? Dito po tayo sa 2 Pedro Kapitulo 3. 2 Peter chapter 3, talatang 17 hanggang 18. 2 Peter 3, verses 17 to 18. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Mga minamahal,
Alam na ninyo ito kahit noon pa. Kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Sa halip, dumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. In English, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. What does that mean to grow in grace? To grow in the grace of God ay malawak. Pero sa buod, we may say, sa ating pag-mature bilang mga Kristiyano, lalo ho natin natututunan na dumipende sa biyaya ng Diyos, sa kabila ng lahat ng mga pag-uusik, pagsubok, o masasabi po natin maling katuruan na hinahatid ho sa atin ng mundo. At lumalago din po tayo sa biyaya ng Diyos tuwing nababago ang ating buhay. Yun ang ibig sabihin na dumalago sa biyaya ng Diyos. Nagtitiwala ka sa Kanya. Panginoon, nawalan po ako ng trabaho. Magtiwala ka sa biyaya ng Diyos. Panginoon, winawasak ng diablo ang aking tahanan. Dumago ka sa pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Panginoon, hindi ko kayang magtagumpay laban sa kahinaan ko sa laman. Magtiwala ka sa biyaya ng Diyos. At tuwing dumidepende ka sa Kanyang biyaya, dumalago ka. Pero hindi natatapos doon, mga kapatid. Hindi lang sa pagdepende lang sa biyaya ng Diyos, pero nais mo rin lumago sa kaalaman sa iyong pagkakakilala sa persona at gawa ng iyong Panginoon. Na bakit po sinabi ni Pedro ito? Why did he say, Church, grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus? Bakit sinabi ni Pedro ito? Dahil ang tema ng ikalawang Pedro ay tungkol sa mga bulaang guro na nagtuturo ng maling ebanghelyo, maling Kristo, at naapektuhan po ang iglesia. Bakit po? Dahil kulang sila sa discernment. At saan po ba nakukuha ang discernment? Unang-una, sa gabay ng Espiritu Santo. Siya ang tagapagturo ho natin. Siya ang ating gabay. Ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo hindi lang para makapagbigay ng bayaran na ito ang katibayan na ang mga darating sa kinabukasan ay magaganap nga. Kundi, mga kapatid, ibinigay din ang Espiritu Santo dahil madalas ho tayo madaya. Madalas ho tayo makalimot. Madalas ho tayo madistract. So kailangan po natin ang ikatlong persona ng Banal na Trinidad na siyang magagabay po sa atin sa lahat ng katotohanan na nakaukit at nakasaad dito sa Biblia. At pangalawa, saan po ba tayo ginagabayan ng Banal na Espiritu upang dumalim at lumago ang ating discernment? Sa Biblia. Ano ho mangyayari kung hindi ka palabasa? Ano ho mangyayari kung tamad ka mag-aral ng Biblia? Ano mangyayari kung tamad ka mag-aral ng Biblia at sinani mo ang iyong sarili na manood na lang ng preaching pero ayaw mo mag-aral? Paano ka makatiyak na yung mga pinapakinggan mo ng mga ngaral ay tama nga ang kanilang sinasabi? Hindi lahat na mahuhusay magsalita, hindi lahat na nagbubuklat ng Biblia, hindi lahat ng tumatayo sa likuran ng pulpito ay masasabi lingkod ng Diyos. Bakit? Dahil kailangan ma-examine at ma-discern kung ano yung dumalabas sa kanilang mga bibig. Maraming tao na dadala sa husay. Maraming tao na dadala dahil sa pagbigkas ng mga talata sa Biblia. Pero wala silang discernment. So bakit po ba natin hinihingi sa Panginoon, Lord, kailangan ko po lumago? Because you need to discern kung sino ang Diyos na yung pinaglilingkuran. You need to discern kung ano po yung tamang aral. At sa Biblia, tinawag ka iglesia dahil you are the pillar and support of the truth. Tayo po ang saligan at haligi ng katotohanan. In other words, you are the pillar and support of the truth. Pero paano ho tayo magiging pillar of the truth kung wala ho tayong alam about the truth?
discernment. Kagaya po ng mga taong pinangaralan po ni Pablo sa Gawa Kapitulo 17, talatang 11. Sabi po doon, yung mga Bereans became more honorable kesa sa mga taga-Thessalonica. Bakit? Dahil lahat ng pinapangaral ni Pablo, sinisiyasat nila kung totoo nga ang kanyang sinasabi. Basta ako, oo lang ako ng oo kay pastor. Bakit? Kasi nagbubuklat siya ng Biblia. Mali. Kaya ho natin sinasangayunan ang katuruan ng salita ng Diyos. Kasi nababasa ninyo, ito ay nasa salita ng Diyos. Discernment ang tawag doon. Paano ho tayo makakasiguro na tayo nga po ay nasa tamang daan? You need discernment. How will you know yung bawat desisyon na ginagawa ho natin sa araw-araw ay nagmumula sa Diyos? You need discernment. How do you know kung yung nararamdaman mo sa iyong puso, yung mga inuudyok ng yung emosyon ay nanggagaling sa Diyos? You need to test that with the Word of God. How will you know kung yung mga pumapasok sa iyong kaisipan ay nanggagaling nga sa Espiritu Santo? You need to test it with the Word of God. Discernment. Ang discernment ay hindi lang po sa mga false teachers. Para lang mabantayan ang ating mga puso sa mga maling turo, maling katuruan, at sa mga huwad na propeta, kundi we need discernment para makita ho natin ang ating kalagayan at estado sa espiritual. Nako, napapansin ko na sarili ko. Nood na lang ako ng nood. You need discernment. Naku, napapansin ko, tinatabad na ako manalangin na. Naku, napapansin ko, napapabayaan ko na ang aking pamilya. Naku, napapabayaan ko na ang aking evangelism. Napapabayaan ko na ang aking mga kapatiran. Kapag walang discernment, tulog ka sa espiritual. We need discernment. Discernment is so important dahil hindi lang po ito sa ating mga nakikita lamang, kundi para na rin sa ating tamang pakikitungo sa ating kapwa. Nagdi-discern ka, yung ba sasabihin ko tama? Makakasugat pa ba ito? Hindi pwede natin idahilan sa Diyos o sa mga tao, ganito na kasi ako eh. Hindi, mga kapatid. Kaya mo bitbit ang titulo Kristiyano dahil nais mo maging kagaya ni Kristo. Hindi po pwede kasi ganito na ako. Hindi, mga kapatid. Kaya ka nga lumalago. Para hindi mo na maging katulad ang iyong sarili, kundi maging kagaya mo na si Jesus. You need discernment. Panginoon, ito pang sasabihin ko, ito po bang ikikilos ko, ito po bang iniisip ko, ito po bang gagawin ko, Panginoon, karapat-dapat po ba o makatisot o makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? We need discernment. Panginoon, ito pa bibiling ko, kailangan ko talaga. We need discernment. Discernment means having the right judgment. Yun ang ibig sabihin po ng discernment. Yan ang mga pinayo po ni Pablo kay Timoteo. Sabi niya, God has not given us the spirit of fear, but of love, power, and of a sound mind. Tamang pag-iisip. Wastong pag-iisip. Discernment. Lalo na sa mga relasyon, we need discernment. We need discernment para magkaisa ang mag-asawa. Kapag may discernment po tayo, may understanding. At kapag may understanding, makaiwas sa pagtatalo. Kasi may discernment eh. Ano pong ibig sabihin ng discernment sa relasyon na mag-asawa? Kapag alam mo mahina na ang iyong asawa at umiinit ang kanyang ulo, wag mo na sasabayan kasi may discernment ka eh. At ang discernment po na yun ay nagtuturo sa atin, naku, Panginoon, kumikilos ang kaaway ha. Sinusubo ko, hindi ako kakagat, hindi ako kakagat, hindi ako kakagat. May discernment ka eh. O kung hindi mo man asawa, anak, kapatid, kamag-anak, hindi mo hahayaan na lumubog ang araw na hindi pa kayo nagkakasunod dahil may discernment ka. Now, maging practical ho tayo. Sa oras ng pagtatalo, dumarating po talaga ang emosyon. It overwhelms us.
Hot-headed ka mainit ka Pero mga kapatid, habang lumalago po tayo sa Panginoon, mapapasin ninyo, you know what? Inaagaw at ninanako di Satanas ang oras ko na dapat magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Diyos, magkaroon ng kagalakan. Pero ito, nauwi na lang sa hindi nagpapansinan. Tapos mag-uusap din naman after 3 days. Nagsayang ka lang ng oras at araw. Kaya sabi ng Biblia, huwag mong bigyan ng puwang ang diablo na kumilos. Kaya kapag alam mo na mainitin ang ulo mo, mainitin ang ulo ng sino man, kaaway mo, manalangin ka na. Manalangin ka na. Kasi may nanonood sa inyo, mga demonyo. Uto-uto, Kumagat sa pain ng emosyon, uto! Wag ganun mga kapatid. Kapag talaga napupuno ka na, umalis ka kung kailangan mo. Manalangin ka, iiyak mo yung galit mo, yung sakit mo sa Diyos. Cast your care upon Him, for He cares for you. At habang binibigay niyo po yung sugat ninyo sa Diyos, ginagamot niya ho ito. Anak, tana na. At kung ikaw yung may pagkakamali, anak, mali ka. Humingi ka ng tawad. Panginoon, kasi ganito siya Kasi ganito siya. Anak, ikaw yung may mali. Magpakumbaba ka para makita ng lahat na ikaw ay talagang dumalago at binago ka ng Diyos. Malumanay magsalita ang ating Panginoon. Hindi kanya sisigawan. Pero sa malumanay niya na pakikipag-usap sa atin gamit ang salita, malumanay pero masakit. Pero tama din. Ngayon kapag tinanggap mo yung pagtutuwid ng Diyos through discernment, lalago ka. At kapag sinubok ka ulit sa ganong klaseng kategorya, eksena, hindi mo na uulitin dahil alam mo na yung pakiramdam kapag pinasukan mo ulit yung ganong klaseng eksena. Pero hindi ka lumalago kung paulit-ulit na lang. Kaya ang basihan po ng Panginoon, hindi sukatan po sa Panginoon yung kung gaano po tayo katagal sa church. Ang sukatan ng paglago ng isang Kristiyano is, Lord, am I obeying your word? Discernment. Kailangan po natin ng discernment. Number 4, ang paglago po sa pananampalataya ay nagbibigay po ng confirmation na tayo'y pinili ng Diyos. We need to grow in the Lord to confirm our election. Tignan niyo po dito, kung babalikan po natin ang 2 Pedro, Kapitulo 1, 2 Pedro 1, at simulan po natin dito mga kapatid sa talatang 5. Napakaganda po ng mga tekstong ito. 2 Pedro 1, talatang 5 hanggang 11. Excuse me. Tignan niyo po ang sinasabi. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Sa pagtitiis, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoon Hesukristo. Ngunit ang mga nakukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang kasalanan. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo, pagsikapan ninyong mapatunayan na mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos. Sapagkat kung gagawin nyo ang mga bagay ni ito, hindi kayo matitisod, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Napakaganda no mga kapatid. Ang sabi po ng ating kapatid na si Apostol Pedro, kung yung 7 katangiang ito
Pito talaga, pito. Pitong katangiang ito ay nananatili sa atin at lumalago, which means hindi lang po ito pang Monday lang o Tuesday lang, kundi lumalago. Sabi ng Biblia, na patunayan na ikaw ay pinili ng Diyos. Pastor, ano po yung katibay na ako'y pinili ng Diyos? Kailangan dumago ang kabutiang asal. Which means, kaaway man, kaibigan, ang pakikitungo mo sa kanila is with kindness. Wala kang pinapaboran. Dito na ako sa mabait na tao na ito dahil mabait siya sa akin. Pero dito, naku, masungit yan, bahala ka sa buhay mo. Hindi ho. Dumalago ang kabutiang asal. Kahit na naghahatid po siya ng problema sa iyo, never mo siya ginagantihan ng kasamaan dahil dumalago ka eh. Alam mo, hindi siya yung kaaway mo. Maari, pwede mo siyang kausapin na sarilinan sa isang mahinahon na paraan, pero never mo siya gagantihan ng kasamaan. Kasi dumalago ang kabutiang asal sa buhay natin. Pangalawa, dumalago din yung tinatawag na kaalaman. Now, karunungan kaalaman, hindi pwede paghiwalayin po yung dalawa na yan, pero kaalaman has a lot to do with paano mo gagamitin ang salita ng Diyos na iyong natutunan sa iyong buhay. At hindi lang po yun. Dumalago ka sa iyong pagkakakilala sa Panginoon. Hindi ka lang natatapos lamang sa John 3:16. Kundi mga kapatid, ang salita ng Diyos ang siyang nagsasaturate ng isip at puso mo. We need that knowledge. Number 3, sa pagpipigil sa sarili. Now, ang pagpipigil ay napaka-importante. Dahil ang pagpipigil ay nagpapakita ho sa atin, we are mature. Kagaya po ng isang bata. Alam natin ang immaturity ng isang bata, bahagi na po dito yung iyak ng iyak, ayaw tumigil, mahilig tumakbo. That's all part of immaturity kasi walang pagpipigil eh. Pero hindi dapat makita yon sa isang taong naturingan mature. Walang pagpipigil. May naisip gagawin, hindi mo na pinag-iisipan. May naisip, sasabihin agad. Walang pagpipigil. Pagpipigil ay napaka-importante mga kapatid. Dahil ito ay nagtuturo sa atin, anak, dumalago ka. Hindi ka na kagaya ng dati. Kapag nilalait ka, inuusik ka, magaang ang kamay mo. Hindi, nagpipigil ka na. At dumalayo ka pa. Dati kapag pinag-uusapan ka ng mga tao, sinisiraan ka, dati gumaganti ka, pero ngayon hindi na dahil may pagpipigil ka na. Dulot yan ng iyong pagbunga sa pananampalataya. Dahil alam mo, kahit anong kasamaan na gawin nila sa inyo mga kapatid, mananagot sila sa Panginoong balang araw. Ang Diyos ang gaganti, kaya kami pagpipigil. Pero sa kabila po nito, hindi mo hinahangad na sila'y masaktan, kundi maligtas. May pagpipigil. May pagpipigil ka sa iyong mga emosyon. Hindi mo hinahayaan ang iyong emosyon ang siyang magbigay ng kabulagan sa iyong pag-iisip. Maraming tao na dadala sa emosyon, wala na sila sa wastong pag-iisip. Kumbaga sa wikang Tagalog, nandidilim na ang kanilang paningin. No, you have control. Ang walang pagpipigil ay yung mga naging asawa ni Solomon. Sabi nga niya sa Aklat ng Kawikan, mas mabuti pang matulog na lang ako sa bubong ng aking bahay kesa may kasama ako isang babae, walang tigil ang bibig. Ganon din sa mga lalaki. Tayo bilang mga kalalakihan, hindi dapat tayo ganito. Bilang mga heads of our families, kailangan makita ho sa atin ang pagpipigil. Kasi binabasa tayo mga kapatid. Moreover, ang pagtitiis, mahirap din yan. Pastor,
Hindi ko na matiis yung kapitbahay ko. Hindi ko na matiis ang katrabaho ko. Hindi ko na matiis ang asawa ko. At ito pa, hindi ko na matiis ang aking mga kapatiran. Alam niyo po bakit dinala ka ng Panginoon sa iyong trabaho na may mga ganong klase mga katrabaho? Parang yung pagtitiis ay lumalim. Bakit ka binigyan ng asawa makulit? Bakit ka binigyan ng asawa masungit? Bakit ka binigyan ng asawa ng ganito? Para matutunan ho natin na lalong dumipende sa Diyos at matulungan mo rin sila na mamuhay kay Kristo. Kasi kung perpekto ng kasama mo hindi ka na kailangan lumago. Pero kung hindi ka perpekto, hindi rin perpekto ang kasama mo, parehas kayo lalago sa Panginoon dahil nakikita mo kung anong kahinaan mo, nakikita mo yung kahinaan din niya. At instead of magsumbatan, kasi ganito ka. Hindi mga kapatid. Ang paglago sa Panginoon, dahil iisang katawan na kayo, magtutulungan kayo dumago sa Panginoon. Kapag may nakita ang asawa ko sa akin, hindi niya sinusumbat yun. Tinutulungan niya kung may nakikita ako sa aking asawa. Dahil iisa na kami, kailangan magtulungan kami. Dahil ang kahihiyan ng aking asawa, kahihiyan ko rin. Ang kahinaan ng aking asawa, kahinaan ko rin. Kasi iisang katawan na kami. Pero yung mentalidad na, bahala ka sa buhay mo, isosoli kita sa magulang mo. Hindi tama yun mga kapatid. Kasi may pagpipigil ka May pagpipigil at may pagtitiis. And even though it is quite funny at times, pero on a more serious scale mga kapatid, ang pagtitiis kapag ito'y lumalago sa ating buhay, alam mo kung sino ang nabibigyan ng kapurihan? Ang Diyos. Bakit ganun ang asawa ko? Ang laking pinagbago Sa lahat ng pagkukulang ko sa Kanya, ganyan pa rin ang ginaganti niya sa akin. Mahihiya sila. Maiinggayo sila. At makikita nila si Kristo sa iyong buhay. Kasi may pagtitiis Kailangan din dumago sa atin ang kabanalan. Kapag lumalago po tayo sa kabanalan mga kapatid, the goal of holiness ay hindi maibida na mas matuwid ka sa ibang tao. The goal of holiness is to be like Jesus Christ. Minsan iniisip natin ang kabanalan ay, ako yung tipong tao kapag pumasok ko sa church, formal ako lagi, banal ako. Hindi ho mga kapatid. Ang kabanalan hindi lang po yan sa panlabas. Yung pagpapakumbaba, kabanalan yon. Nagpapatawad ka ng kapwa, kabanalan yon. Ninanais mo mapanatili ang pagkakaisa sa iglesia, kabanalan yon. Pinapalakas mo ang mga kapatiran, kabanalan yon. Ang lahat ng ginawa at pag-uugali ng ating Panginoon, yun ang halimbawa ng kabanalan. Kahit nga po yung hinuhugasan po niya yung paa ng kanyang mga alagad, kabanalan din po yun. Dahil ang nilalarawan po ng paghuhugas ng mga paa ng mga alagad ni Kristo is servanthood. Giving service to the church. Kabanalan. And then in verse 7, sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. Mahal po ba natin ang bawat isa? Opo, pastor, mahal ko siya. Throughout the week, sino ang pinalakas mo, pinanalangin mo, in-update mo, follow up mo throughout this week? Wala po, pastor, pero mahal ko pa rin sila. No. Action is much more better. Sabi nga po ni Apostol Juan do not love by word only, but by deed. Hindi natin pwede sabihin, mahal ko si kapatiran, kaya lang hindi ko siya pinapanalangin, hindi ko siya pinapollow up, hindi ko siya pinapalakas, wala kaming kaugnayan, wala kaming relasyon. Hindi pagmamahal yun. Sabi ng Biblia, bilang Kristiyano, dumalago ka sa iyong pagmamahal sa mga kapatiran. Pastor, baksa kami doon. Ako rin. Lahat tayo. Pero hindi dapat tumigil doon. We need to grow. So kapag pinakita na sa atin ng Panginoon, anak, diyan ka nakukulang,
Gawin mo na agad. Panginoon, turuan niyo ako, bigyan niyo po ng courage, bigyan niyo po ng biyaya para magampanan ko po ito. Dumalago ka. At ang isang ebidensya din, mga kapatid, na tayo dumalago sa Panginoon, kapag alam mo may nagkasala sa inyo na isang kapatiran, bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kanila, kausapin mo kung ano yung kanilang pagkakamali. Dahil tinutulungan mo rin sila na magbago. Hindi mo lang hahayaan, bala na si Lord. Nakikita mo na eh. Open rebuke is better than secret love. Ano ba secret love? Ayoko siya matisod, baka magalit sa akin. Ayoko siya ituwid, baka magalit sa akin. Hindi ka nagmamahal. Hindi ka rin dumalago. Ang taong dumalago, kapag nakitaan niya may pagkakamali ang kanyang kapatid, hindi dahil may pinupuna siya, hindi yun. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang kapatid, naku, kailangan ko siya tulungan. Iba yung puna ng puna. Puna ng puna na walang iba nakikita kundi ang mga ibang tao pero hindi yung kanyang sarili. Iba yon. Ang pinag-uusapan dito, alam niya sa kanyang sarili makasalanan siya. At sinisikap niya magbago pero nais din niya tulungan ang kanyang kapatid dahil mahal niya. Mahirap kung lagi ganito. May ginagawa na nga kalokohan ng kapatid, wala ka pa sasabihin. Nagkamali na nga yung kapatiran. May natisod na nga ng ibang tao, hindi ka pa magsasalita. Yan ang nagiging kaugalian ng mga tao sa mga ibang simbahan. Idadaan na lang sa prayer. Epektibo ang panalangin. But faith without action is dead. Kailangan lumago. Kailangan lumago. Kaya sa pag-ibig sa mga kapatid, nananatili ho ito sa atin at lumalago. And lastly, at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. May pagmamahal po ba tayo sa lahat? At sino po yung lahat ng binabanggit po dito? Lahat ng tao, mapamuslim, mapakristyano, mapakaibigan, kaaway, mahal mo sila dahil kay Kristo. Pinapakita ho natin sa kanila, I don't care kung inuusig mo ko, iniinsulto mo ko, nilalait mo ako. I don't care kung iba pa ang pananampalataya mo. Ipapakita ko ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Dahil mahal kita at nais ko na ikaw ay maligtas sa ebanghelyo na ipapangaral ko sa iyo. Pero ang church, minsan, nagiging ganito. Naku, aboriginal yan, layuan mo. Naku, itim, layuan mo. Naku, puti, layuan mo. Hindi, mga kapatid. Nauunawaan ko po ang ilan sa atin kung may kahinaan po tayo sa ating English, nauunawaan ko kayo. Pero ang mali is, pinagdidirian, pinag-iisipan ng mali, nilalayuan, nilalait, nagiging stereotypical or racist na, yun ang ilabag sa Biblia. Ayon sa Galatia 3, lalaki, babae, alipin, malaya, matanda o bata, Hudyo o Hentil, iisa na tayo kay Kristo. Sa lahat ng tao, tayo po ba ay dumalago sa mga bagay na ito? So number 4, kaya ho natin kailangan dumago sa mga bagay na ito dahil para mapagbigyan ng confirmation ang ating election. And lastly, number 5, the reason why we need to grow in the Lord ay para makapagbigay ng karangalan sa Diyos. John chapter 15, kung atin po babasahin. John 15, beginning at verse 7. John 15, verse 7. Kung mananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napaparangalan ang aking Ama kung namumunga kayo ng sagana.
At sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo ng mga tagasunod ko kayo. In English, verse 8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So, kaya pala nais ng isang Kristiyano na lumago is because we want to give more glory to God. Tayo po ba mga kapatid? If someone were to ask you, what is the chief end of man? Ano pa ba yung pinaka-importante sa buhay mo? Ayon po sa Westminster Confession, ayon po sa mga Reformed Confession, the chief end of man is to give glory to God. Bakit ka nagbabasa? To give glory to God. Bakit ka nananalangin? To give glory to God. Bakit ka nangangaral? To give glory to God. Bakit mo ginagawa yung responsibilidad mo bilang magulang, asawa, anak, etc.? Because you want to give glory to God. Bakit ka nagpapatawad? To give glory to God. Bakit mo sinisikap na maka-attend sa mga gawain? To give glory to God. Bakit mo nais sumunod sa Biblia? To give glory to God. So bakit mo gusto lumago? To give glory to God. So ang taong ayaw matuto, ang taong ayaw ituwid ang kanyang maling pamumuhay, ang taong ayaw makinig, masyadong marunong, ang taong ayaw magpakumbaba, ang taong matigas ang ulo, yan yung mga tao who are robbing God of His glory. They don't want to grow. Kontento na ako dito, Brother Josh, kontento na ako. Then you're robbing God of His glory. Because you don't want to get deeper. You don't want to grow more in the Lord. You don't want God to transform your life. You're limiting God. Even though you can't limit God, but in a humanistic way, we want to limit God. And therefore, we rob God of His glory. Pastor, kasi yung tao na yun, talagang hindi ko na kaya eh. You need to grow to give God the glory. Pastor, siya yung nagkasala sa akin, dapat siya yung umunawa sa akin. Well, sino ba mas matanda sa inyo sa Panginoon? Then you make the first move because you want to give God the glory. Walang ibang susundo sa mga kapatiran. Ikaw lang ang pwede sumundo. Malayo pa naman yung bahay. You are willing to do the work of God because you want to give Him glory. Mahal kasi ang gas, Pastor. Ayoko madumihan ang aking upuan. Bago pa ho ang aming kotse. Mga kapatid, balang araw, iiwan din po natin yan. Yung minamahal ko ho na Toyota Sienna, iiwanan ko rin po yan. Alam niyo po bakit? Dahil lahat ng binibigay na pag-aari ng Diyos sa atin o kagamitan ay para sa Kanyang kapurihan. Bakit ka binigyan ng bahay? Para sa Kanyang kapurihan. Bakit ka binigyan ng trabaho? Para sa Kanyang kapurihan. Bakit ka binigyan ng kotse? Para sa Kanyang kapurihan. At kung hindi mo rin gagamitin sa Kanyang kapurihan, walang kwenta, walang saysay, walang kabuluhan ang lahat ng iyan. So ngayon mga kapatid, bakit po ba natin kailangan lumago? Ultimately, to give God the glory. I want to give God the glory. That's why I want to grow. Because from stage 1, bilang sanggo sa pananampalataya, saan po ba patungo ang aking adolescence? To be like Christ. Sweet and tender, gentle and loving, bold and righteous, strong and pure. Yan ang ating Panginoon. So in short, I want to grow in the Lord because it is eschatological. Gusto ko siya makasama balang araw. I want to grow in the Lord because it is testimonial. I want to give the world the goodness through the message of Christ. I want to grow in the Lord para dumago ako sa discernment. Sa dapat kong gawin, dapat kong malaman.
I want to grow in the Lord para mapatunayan, pinili talaga ako ng Diyos. And I want to grow in the Lord because I want to glorify my Maker and Savior. Yahweh Adonai, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. I want to grow in the Lord. As we pray.